Hello, kamusta kayo? Ako nga pala si Chris David at welcome to my channel. At kung bago ka lang dito at gusto mo ng mga video digital tech tips, please like and subscribe at paki-click na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong video natin na i-upload. Etong video na ito is magugustuhan mo itong Epson Resetter. Bakit? Kasi malaking ang may save sa inyo. Dahil hindi ka na pupunta sa printer shop para dalhin yung printer mo at gagastos ka pa dun sa technician ng mahal para i-reset ang iyong printer. Pero kung may budget ka naman, pumunta ka na ron. Pero kung ikaw ay wala kang budget para maayos ang iyong printer, please sundan mo lang itong video na ito para makatulong sa iyo at makasave ka ng pera. Okay, wag na tayo magkakasaya ng oras dahil alam kong importante ang oras para sa atin lahat. Kaya let's go! Punta tayo sa ating computer. Okay. Ayan guys, nandito na tayo sa ating computer. Kapag na-open mo na at na-download ang link at lumabas na ang resetter, ito siya. I-extract mo lang yan. Extract to para makuha mo yung tamang file. Ayan. Ito. Right click mo lang siya. Tapos, run as administrator. Mo lang siya. Tapos, punta ka dito. Naka-automatic na siya. Select. Pero double check mo lang din. Ito, yung 2. Tapos, punta ka sa particular adjustment. Punta ka sa initial setting. Ito. Tapos, punta ka dito sa okay, mayan. Initial setting. Ngayon, kailangan mo makuha yung serial number. Punta ka muna sa perform. Punta ka muna sa check. Check muna pala. Check. Hindi mo na perform, check muna. Check. Ayun, check. Nagkakaroon lang siya ng error. I-ano nyo lang uli. I-check nyo lang uli. Kailangan kasi makuha niyo yung serial number. Ngayon, nakuha nyo na yung serial number, okay. Dapat nakopya nyo na yung serial number. Lagay nyo rito sa notepad. Encode mo ngayon dito. Yes mo lang siya. Hintay-hintay lang. Magkakaroon pala ito ng error. Magkakaroon to ng error. Check natin. Kapag nag-error siya, ayan, okay lang po yan. I-okay nyo lang po. Ayan, kapag nag-error siya at in-okay nyo lang po, punta tayo ngayon dito sa finish. At next natin, punta tayo sa Waste Ink Pad Counter. Punta tayo dito, Waste Ink Pad Counter. Tapos, okay. Click natin yung main pad counter. Check muna natin. Lumabas na yung data niya. Punta tayo ngayon dito uli sa main pad counter. Initialize naman natin. Ayan. Initialize. Ayan na. Please turn off the printer. Oh. Turn off the printer. Okay. Tapos turn off muna natin. Tapos turn off na siya. Okay. Ayan. Reboot the printer. Reboot the printer. Buksan natin. Ayan, tapos, okay. Yun, sumunod na siya. Ayun! Kung nagustuhan nyo ang video na ito, please like and subscribe and follow. At pakiclick na rin ang notification bell para sa mga video natin ngayon. At kung meron ka namang question about sa aking ginawa, sa ating tutorial, please i-comment mo lang dito sa comment section sa baba at ako mismo ang sasagot sa mga question mo.
Kaya yun guys, i-follow nyo lang ako and see you in the next video. Bye-bye! Ay, wait. Meron palang pahabol. At kung yung printer mo pala is pangit yung pagkakaprint, ituloy mo lang tong video na to at ituturo ko sa'yo kung paano mo siya malilinis at magiging smooth ang yung print out. Okay? Finish mo na siya. Tapos muna tayo ngayon dito sa... Ayun, punta tayo ngayon dito sa... Dahil naubusan ng ink yung ating lagyan natin ng ink charge. Okay mo yan? Ink. Nasa check tayo. Gagawin nyo lang to kapag gusto nyong i-check yung print out ninyo. Kapag maganda naman yung print out ninyo, wag na kayong gumamit ng cleaning. Okay na yon. Ayan, kung yung print out ninyo is pangit, gamitan nyo na siya ng ink charge. Ayun, natapos na yung ating ink charge. Okay mo siya? Ngayon, punta tayo ngayon dito sa cleaning. Hindi, cleaning mo siya. Ayan, natapos na ang iyong cleaning. I-reboot mo ngayon yung printer. Turn off mo. Tapos, i-turn on mo lang siya uli. Kapag pangit pa rin ang print out mo, gamitan mo na siya ng power cleaning. Isang beses lang to ginagamit, yung power cleaning. Kinabukasan mo na di magagamit. Hintayin mo lang siya. Pag natapos na, sigurado ako maganda yung print mo. Okay? Ayun na guys, nag-print na tayo. Lumabas na ang kulay black. Hello, ayan. I-testing na natin. Mag-print na tayo. Ayan. Test natin. Mag-print tayo. Dito na tayo dito. Tapos print. Okay. Ngayon punta tayo ngayon dito sa printer na Sabli. Yung una kong ginamit is yung Epson. Yung L120, yung kanyang driver. Ngayon dahil gagamit tayo ng sublimation, para maganda yung kanyang print, gumamit tayo ng driver ng L110. Ito siya, L110. Yan, naka-rename na yan para hindi magulo dahil sobrang dami rin natin ng printer. Yan, pwede tayo mag-print at hindi na siya mag-error. Yan, diba? Ang settings niya pala, check natin. Ang ginamit kong setting dito is yung naka-mirror siya and syempre naka-matte at naka-high. Kaya yung pag nakita natin yung print niya dito, check natin. Ito na yung ating printer. Nagpe-print na siya. Na-reset na rin siya. So yan, silipin natin. Ang linaw ng pagkaka-print to. Kitang-kita niyo ba yan? Linaw. Ayan guys. Tapos na.